Pastor, 15 minutos imong oras pagpangutana kung andam nakapalihog pangutana na. Pangutana ganina nako kung hangtod ba karon gito gidawat ninyo nga si Kristo may nagtukod sa relihiyong simbahang Romano Katoliko or Catholic Church. So kad pagod ganina sa pagbarog hangtod karon, wag na nahitabo nga gidinay na pastor. Na naman kay mo may gisulti sa mga ebidensya, alag-alag makakami diri. Next question. Sunod pangutana, wa ba mahitabo nga gilisdan ninyo ang inyong founder nga mao si Kristo? Magid na nahitabo nga giilisan si Kristo sa pagkagitawag og pagka-founder kaya giingon sa Biblia ug kasaysayan si Kristo ang founder sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Nakoy basahon diri. Sige daw, basaha daw. Doktrina ni sa simbahang Katoliko ha, doctrine of the Roman Catholic Church. Kung silang doktrina. Doktrina Kristiyana na pastor. Yeah, doktrina Kristiyana. Ang Santa Iglesia Katolika mao ang katilingban sa mga binunyagan nga tanan nga niila sa Santo Papa sa Roma nga mao'y ilis ni Kristo dinhi sa yuta. Mapod panimo wala ilisi. Sumala sa Santa at doktrina ninyo, ilisan si Kristo. Tama ni sayo. Okay. Tarantar mo. Tubag. Sa fallacious argumentum ad verecundium. Fallacious. Na naman, librong Katoliko niya say kasabot-sabot. Diba? Kanang gingo din na nga ilis ni Kristo din sa yuta, refer na sa pagka-representative. Kay walay laing translation ang word representative sa Bisaya, kundi ilis. Next question. Salamat sa mayong tubag. Imo lang gidawat nga si Kristo nga founder sa Iglesia Katolika Romana giilistan sumala pa sa inyong doktrina karon kay giilista naman ipadayon pa ba nimo ang pagpangatuod nga si Kristo may founder sa Santa Iglesia Katolika Romana? Misleading. Okay. Moderator's time? The question is misleading, Mr. Moderator. Okay. The question is misleading. Nga naman, giklaro na nako nga kanang ilis din ang term refer na sa representative. Dili na founder. Nag-mislead ka, Pastor. Ayaw i-mislead ang mga tao. Okay. Sir RG Sino, palihog ko tubag kay mahitubag ba na sa doktrina Kristiyana? Nag-invoke of misleading, Mr. Moderator. Yes. The question is very misleading. Okay. Nga naman, it is a fallacy of argumentum ad verecundium. Wala siya'y authority nga mag-translate o mag-interpret sa librong Katoliko. Kasabadista siya. Okay. Kami ang labas naman ang labaw na kasabot ang kanang ilis nga word na refer na sa pagka-representative. Dili founder mo bitaw ilis dili magtutukod. Okay, moderator. Then matatapos po kayo ng 2:20. 2:20. Sige po. Okay. Sige po. So ang unang tanong ko po sa inyo, sabi niyo kanina na hindi po ninyo ikini-claim na kayo po yung totoong iglesyang itinatag ni Kristo. Pero kini-claim ninyo na naging totoo po kayo nang dahil associated po kayo sa iglesyang itinatag ni Kristo. Totoo po ba po ito? Yes. Okay. So kung totoo po ito, associated po kayo sa iglesyang totoong iglesyang itinatag ng Panginoon Jesucristo, sino po ang tumanggap po sa inyo para maging associated po kayo sa iglesyang itinatag ng Panginoon Jesucristo? Ang sabi po doon sa aking argumento, yung mga naidagdag po ay nabautismuhan. Tinanggap yung word ni Pedro, sumampalataya sila na bautismuhan, doon po sila nadagdag sa iglesia. So ganun din pong way, doon kami nadagdag. May mabasa po ba kayo sa Biblia, kapitulo at bersikulo na magiging magiging associated ka po sa iglesyang itinatag ni Kristo by way of claiming sa nakasulat sa banal na kasulatan naging associate po kayo ng dahil nabautismuhan din po kayo kung walang responsableng tumanggap sa inyo from the first century Christian? Hindi po, ang sabi po ganito sa Acts chapter 2 verse 47, sir. Praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily such as should be saved. Wala po dong nilagay na meron pong tumanggap sa kanila, tinanggap sila ni Pedro, tinanggap sila nila. Wala pong ganon. Yung nabautismuhan, tumanggap sa pinamalita ni Pedro at sumunod at nabautismuhan,
sa pangalan ng Panginoon Kristo ay nadagdag po sa church, added to the church. That's clear po eh. Wala pong nakalagay po. doon na kailangan tanggapin ka ng isang individual. So, sino po yung nagturo? According sa Acts chapter 2. Si Pedro po. Sino po nagturo po sa inyo? Para maging same po kayo sa sitwasyon ni San Pedro sa panahon ng tinanggap po nila yung mga nabautismo na 3,000. Sino po ang nagturo po sa inyo ngayon? Tao po ang nagturo sa akin, hindi ko po maalala kung sino yung nagturo sa akin. Tao po ang nagturo at yung tinuro niya, yung Acts 2:38. Hindi po pwede po yun. Magturo lang siya ng Acts 2:38 pagkatapos walang connection doon. So yung tao nagturo po sa inyo, nagturo po sa inyo concerning that faith, meron po ba siyang connection sa mga apostol? Meron po siya connection dahil nabaptize po siya in Jesus' name. Nadagdag po siya sa church. Sino po nagbaptize po sa kanya na may connection sa mga apostol? Ay, pagbibigay alam ko po sa inyo later on. Ay, hindi po. Ngayon na, dapat. Sa akin po kasi, sagot po niya kanina po, Sir Roland, na inangkin po nila, kiname po nila na they are the true church na galing sa Panginoong Kristo by association. Yung sinabi po niya. So ang tanong ko po nito, sa banal na kasulatan, yung na-associate sa mga apostol may nagturo sa kanila. At ang San Pedro, galing po siya, ipinadala po siya ng Panginoong Kristo. Ngayon, sabi mo, na-associate po kayo. Pagkatapos tinuruan po kayo ng pastor po ninyo. So ang tanong ko po ngayon, sino po ba ang nagpadala ng pastor po ninyo para makonect po natin doon sa mga apostol? 30 seconds, go ahead. Yung pagtaking part po namin ng church is through baptism po in Jesus' Objection, name. Mr. So Moderator. kapag kasi Objection, sandali. Moderator's time. Brother Brian, may katanungan na sino. So naghahanap ng person, no? Kasi sino. So responsive lang tayo, Brother Brian. But anyway, Sir RG Sino, ano yung objection natin? Ang objection ko po is klarong-klaro po ito, naghahanap po tayo ng tao eh. Kasi kiniklaim po nila yung nakasulat sa banal na kasulatan. So naghahanap po ako ngayon ng ebidensya na may connection po ba kasi apostolic eh. So ang Panginoong Kristo nagpadala sa mga apostol, ang mga apostol ayun na bautismo at nagturo. So sabi niya, tinuruan raw po sila. Pagkatapos sino ang nagturo sa kanila para ma-associate po na yung sarili po nila sa iglesia sa 1st century. Okay, so 30 seconds, Sir Brother Brian, go ahead. objection din po ako doon. I counter objection, go ahead. Counter objection. Kasi yung tanong niya po, it assumes kasi na may kailangan ng tao para ma-associate ka. Kapag kasi sinagot ko yon, indirectly, nag-agree ako sa kanya. Samantalang sa stand ko, ang sabi ko lang, paano ma-associate by baptism? Hindi, wala akong tinutukoy na tao. So kapag yung tanong niya po, sinagot ko, it directly assumes na parang nag-agree ako na may kailangan ng tao na mag-i-invite sa'yo papasok. Okay, moderator's time. Sandali lang, brother, ha. So, meron tayong rules, brother, na sa rule number 10, lahat ng katanungan ay dapat is nasa tema natin, but follow-up question kasi niya yan, Brother Brian, no? Follow-up question niya yan. So, kailangan talaga nating sagutin, Brother Brian, no? Pwede po mag-pass? Yes, you can pass. You can pass. No problem. No problem. Kung mag-pass ka, bro, next question na natin. Okay. Ako po pass. Okay. Okay, next pass. Pass, next question. Okay. Aniha, simple kayo kanang adlawng igpapahulay nga naa sa 4:16. Adlawng igpapahulay sa 70 Adventist o adlawng igpapahulay sa mga Hudyo. Sumala sa nakasulat sa Biblia. Categorical, bro. Categorical, pero out sa teksto. Sumala sa nakasulat, ha? Dili na igpapahulay sa Hudyo. Dili po igpapahulay sa 70 Adventist. Igpapahulay na kaya ni Kristo. Kung ako'y nabasa sa Biblia, sa San Lucas 4:16, na kanang igpapahulay niya para sa mga Hudyo at mitong ikaroon nga biktima.
Lucas 4:16. Pumunta si Jesus sa Nazaret saan siya lumaki. Isang araw ng Sabat, ang importanteng araw ng pahinga para sa mga Diyos. Para sa mga Diyos o para sa mga Seventh-day Adventist? Ang gisultihan, una, ang Israel. Dili na igpapahulay sa Hudiyo, dili po igpapahulay sa Seventh-day Adventist. Ang gisultihan, una, ang Israel. Pumunta si Jesus sa Nazaret saan siya lumaki. Isang araw ng Sabat, ang importanteng araw ng pahinga para sa mga Diyos. Dili bro, wala sakit ang tiyan. Dili unta mo appeal kung sakit ang tiyan. Kadali lang, kadali lang.